hindi gumagana. Ayan. Ito, pinalitan na raw ng pad, yung brake pad. Pero nung nagpreno siya, wala pa ring preno. Ayan o. Ibig sabihin lang, sira na yung caliper. Magpapagawa kayo, ang sasabihin kaagad sa inyo, palit ang caliper, sira na. So, paano natin maiwasan yun? Kaysa bumili tayo ng brake pad, ang bibilhin pala natin, caliper. Ang kapal pa ng brake pad. So, bibili ka ng bago ngayon ng caliper, may kasama ng brake pad. So, mas malaking gastos. Natin gagawin, kalasin na natin ito dito para mag-isa natin kasi. Okay. Para natin yung caliper dito at yan mga kasi nito. Ito at sa mga bibigan, ano nito kasi ilalabak ng mga video para sa inyo. Para less gastos. Hindi yung bilang caliper. Para bilang bago, ilang lingkad na naman sila. Hindi yung bilang turo ko sa inyo paano ma-repair yung mga ganito. At hindi ka bili ng bago. So, ayan, simulan ko na. Una, ito pong alin na to, so ito wag nyo lang pansinin sa taas na dalawa. Yan kasi yung nag-join doon sa dalawa. Itong baba na nasa baba na malaki. Yan. Yan po ay naiikot. Yan. Ikutin natin. Pag inikot ko po yan, makikita nyo, lalabas yung brake pad. Yan. Ikutin ko. Ayan. Mapapansin niyo may lumalabas na brake pad sa loob. Ayan. O, diba? Yan yung adjustment brake pad para mas malakas ang preno ninyo. Ayan. Ngayon, pag nakalubog yan ng ganyan at hindi nyo alam i-adjust, ayan. Try natin ilagay ang disc, brake, ayan. Ipipress ko, no? Nakang preno niya. Ayan. Pinress ko siya. Ayan. Hindi siya kumakapit. Ayan. Dapat hindi yan nagagalaw. Oh, nahuhulog nga eh. Oh. Nakapress na yan. Oh. Oh. Ang luwag. Kasi, nakalubog yung brake pad doon. So, nakalubog siya dito sa bakal, sa casing dito. So, hindi siya umaabot, hindi siya nag-aabot. Kahit i-press mo yan, hindi lalapat yung brake pad doon sa brake pad na kaparehas niya. Bali, kaya siya humihigpit, dito na siya pidikit sa bakal. So, ayan, para magawa natin ang paraan yan at baka hindi naman sira yung caliper natin, hihigpitan natin itong tornilyo na to, adjustment, screw, para palabasin natin yung brake pad. Ayan, nakita nyo, lumalabas na siya. Sumpa natin. Ayan, lumabas na siya. Ngayon, pag nakalabas yan at sinipat ninyo na gano'n, so okay na yan. Yan naman ang kapares niyan, ilalabas dito pag nag-brake kayo. Ayan o. O, diba? O, lapat. Ngayon, ilagay natin. Ano bang epekto nun pag nakalabas yan? Yan, nakalabas yan ha. Tinulak ko, lumabas siya. I-press natin. Hindi mo yan magagalaw. Ayan. Kapit na kapit yan. So, yan. Yan ang isa sa dahilan. Akala nila, pudpud na yung brake pad. Akala nila sira na. Hindi. Ito lang po yun. So, yan yung po yung una. Yan po yung isa. So, yung pangalawa naman tayo. Yan, mahina ang preno natin. Pag sinilip mo doon, nakalitaw naman. Pero pag pinipress mo ganun, mahina, ayaw, sumama. Luwag na yan dito. So, gumalaw na yung alin nyo dito. So, hindi mo yan mahalata pag nakakabit yung cable dyan at pinopress mong ganon, hindi na pumapalo pababa. Masyado nang, kasi nakaangat na to eh. Yan, no? May rubber pang nakatakip yan, pero iba yung angat nito, masyadong mataas. So, pag umangat na yan, yung spring yan lumuluwag. So, pagka nagpreno kayo na ganon, yung compress nung spring papunta roon, papasok, para itulak niya yung beak, ayan, ay malambot na. So, kakapit siya, kakapit. Pero mararamdaman nyo dun sa mga nagbabike, no? Kumakapit siya, pero parang pag mabilis ang takbo mo, hindi siya humihinto. Diretso pa rin siya pag mabilis ang takbo. Pero pag mabagal, nagagamit. Pero pag mabilis, at yun nga ang tawag doon, yung bigla ang may tumawid ay mababangga mo yung tatawid bigla. So, delikado yun. So, ito po ay pangalawang dahilan na akala natin ay sira. Ito po yan. Pakita ko sa inyo. Ito kasi minsan lumuluwag yan. Itutulak ko ha. Yan. Yun, no? Oh, di ba? Yung alin ay maluwag. Ayan, no? Oh, nababa siya. Pero pag kinumpress ko ng mas malakas, gagalaw yung preno. Yan kasi konektado yan. So, dapat mahigpitan mo yan. Ayan, no? Yun. Oh, dapat ito, ibig sabihin, kailangan pang ikutin. So, ikutin natin. Ah, di ba? Lumalapit na siya. Ayan, no? Oh, oh. Kanina, layo niya. Ayan. Kung awang. Tulak natin. Kung na bumalik, so, wala na. Oh.
Ngayon, hindi na umaangat doon sa tornilyo, pero gumagalaw na dito. So, yun. Yun din yung isa sa nakakapagpahina ng preno ninyo. Yan. Yun. So, wala na. Ang pangatlo, yun yung pinakamahirap gawin. Pag yung loob nito, may spring yan sa loob, naputol na or gumalaw, natanggal doon sa lock niya, sa butas. Yun ang pinaka mahirap gawin. Pero kayang gawin. At ipakita ko sa inyo kung paano. Yun o. Oh, di ba? Wala na siyang palo. Ayan. Isa pa? Wala na. So pag ganito, alam na yan. Checkmate yan. Sa loob ang tama niyan. Yung spring natin. So ayan, pakita ko sa inyo. Kakalasin ko ang spring kung paano i-repair yung ganito. So ito yung madalas na sira na kailangan mo magpalit ng caliper. Yan ang sasabihin sa'yo. Bibili kayo ng bagong caliper hanggang sa ikaw ay magkaroon na ng tindahan ng caliper kasi napakarami mo ng caliper kakabili. So ayan, pakita kung paano i-repair ito. Ayan. Okay. Yung ba sa yan, sinasabi sa'yo. Ayan. Nahanap ang paano ba? I-repair mo. Paano ba siya? Isuwal. Kasi ano? Ano yan? Sinabi lang. Pagkatanggal mo ng tornilyo, tinanggal na natin, hilahin natin. Yung sinasabi mo sira. Ayan. Yun. Bali ang spring. Dapat ang dulo nito, putol yan. Dapat yan ay ganyan. So, ayan. Di ba? So, ngayon, ipakita ko sa inyo paano gumawa ng ganitong sira. Pinisan muna natin, pinunasan. Ayan. Kung kayong spring na pwedeng pampalit, pwede. Yung galing sa luma. Ayan. Pero kung wala, balikot na ito, gagayahin natin, babaluktutin natin to. Ayan. So, ayan, simulan na natin. So, susukatan natin, tapos, lock natin yan. Sabay, lock. Ayan. Nalock na natin. Kuhanin natin yung long nose. Actual to actual na video to. Kapag may tiyaga daw, nakakatipid. So, ayan diba? Naparehas na natin. Pinaluktot natin, nagbago yung positioning ng lock dito. So, umakyat siya doon. So, kapag pinilit natin, ayan, pwede naman siya. Ang problema nga lang, ayan may sipa siya. Yun nga lang, masyadong mataas. So, hindi rin siya maganda. Ang gagawin natin dyan, imbis na i-adjust ulit natin yung putol ng spring kasi iksi siya, dito tayo maglalagay ng DIY. So, ayan nabutasan na natin. Ayan, binarinahan lang natin. Ang mahalaga dyan, lumalim yung side na yon and then, ilagay na natin. So, hindi na natin in-adjust yung spring, in-adjust natin yung butas. So, ilagay na natin. Press mo yun para yung spring is mag-steady. Hindi siya gumalaw. So, ito bago natin higpitan, itawid mo na dito. Kasi mahirapan ka. Ayan. Okay. Ang final na higpitan mo yan. Higpitan mo na. Higpit. Yun. Tagumpay kaya tayo or hindi? Sa tingin nyo, ayan, tagumpayan. Makita nyo na yung sipa. Ayan, gano'n na siya. Yan ang importante, nakasipa siya gano'n. So, ayan. Tulak ko. Kanina, hindi yan ganyan. Pumipitik na. Then, ito yung kanina na tinesting natin, di ba? Yan. Kung okay na ba talaga? Yun. Lakas. Thank you sa inyong lahat sa panonood nito. Sana nakatulong ako sa inyo at ma-apply nyo rin sa inyong mga sarili-sarili, lalo na yung mga newbie natin na mga bikers. Yan. So, ayan. Napatunayan natin na ang caliper na mumurahin, pwedeng repairin. Caliper na nasisira para hindi na kayo makaranas ng ginawa ko na binarinahan ko pa tabi nyo. Ngayon, pag may nasira, kuhanin nyo yung spring, ilipat nyo lang doon sa gagawin ninyo. Kasi isa lang yung mechanism yung lahat. Iba-iba lang yung brand, iba-iba lang yung nagkakaiba lang yung tsura, pero yung loob niyan, iisa lang yan. So, ayan, thank you. Sana nakatulong ako sa inyo.